Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ginabi na naman tayo mga boss. Ay, nako. Pagkatapos ng eleksyon, demolisyon naman ngayon. Ito nangyayari sa Tondo mga friend. Tensyon sa demolisyon. Sa Tondo po ito. Oh. 7 ng umaga ngayong Lunes, May 26 at ito na nga, ayaw pa rin mapigil ng mga residente dito sa may barangay 262-264. At sabi nga nila, yung kanilang sinasabi ay panahon pa, kailangan pa rin ng panahon para maghanda para dito sa sinasabing demolisyon. Pero sabi ng sheriff ay kailangan nang i-demolish ito ngayong araw. Kaya naman nakikiusap din siya na humingi ng pasensya sa mga residente dahil trabaho lang umano ang kanyang ginagawa. Kaya po patuloy na nakikipag-negosasyon yung ilang kawanin ng LGU at ilang pamunuan itong neighborhood association ng may halige doon nga sa sheriff para pansamantalang ipagpaliban muna itong demolition, pero hindi at mukhang tuloy pa talaga. Dito rin yung ating mga pulis at mula sa MPD para pumagitan dito sa mangyayaring demolition na to at para masiguro yung seguridad dito sa lugar. Ang hiling din ng dalawang panig na ligtas at walang masaktan sa mangyayaring demolition. Yun yung isa sa hinihiling ng parehong panig. Pwede ba naman walang mangyaring karahasan dyan sa demolisyon na yan, mga friend? Tondo po ito At yun hong gustong pasukin itong mga magdidemolish, nakabakod ho ng gate na bakal. Parang ginawang subdivision na nila Parang pwede lang isara yung gate. Kaya nahihirapan nung mapasok nga itong mga demolition team. At meron nung alalay hindi ho basta alalay, napakarami hong kapulisan ito. Siguro napanood nyo naman na to. 8 hours ago ito, kanina umaga. At meron ho itong 332,000 views. Oo. Pakinggan natin ulit. Mamaya magbibigay tayo ng reaction dito. Panig. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ay ginagalang po namin ang batas. Pero hanggat wala po kayo na ipapakita sa aming court order na galing sa Supreme Court and the RTC, hindi po magkakaroon ng demolition. Kaya po napapakita niyo sa amin ang papel. Nakita niyo ho yun? Yun ho nagsasalitang babae. Nandun ho sa loob ng didemolish. Meron hong gate na bakal. At ayon ho rito, meron hong mahigit 400 pamilya ang didemolish sa araw na to ng Lunes. Nagaling Supreme Court. Sige po. Dami Ayun mga kapamilya ko yung makikita ay Nakita niyo ho yung mga pulis, ang daming pulis. Oo. Bukod pa ho yung magdidemolish Alalay lang ho yung pulis pero napakaraming kapulisan. demolition team, ayun na sila. At dito naman yung mga nakikipagnegosasyon na mula dun sa kumbaga panig nung private owner nitong lugar. At ito na nga yung mga residente. Nakakandado pa rin yung lugar. Nakaharang sila dito sa compound at ayaw nilang pumasok itong demolition team dyan sa lugar. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Christopher Sitson, ABS-CBN. Yun yung mga naka-blue na sombrero, mga demolition team po yun. Mas lumala ngayon yung tensyon dito sa nagpapatuloy na demolition sa barangay 262 at 264 dito sa Mayhaligi, Tondo, Manila. Sinusubukan makapasok ng demolition team pero hinaharangan sila ng mga residente doon sa loob. Nakikita natin yung mga residente nandun na sa may gate. Jerry, baka pwede ka makausap na. Boss, gusto mo po na makita mo na boss
yung rate para alam po natin. Okay, kung para makapag-usap, hila ka naman ng hila, paano makakapag-usap? Yung rate kailangan natin makita. Kaya diretso lang, asan si Atty? Hamila? Ano to, Atty. natin? Saan kayo? Anong district? Dito? Sakop nyo? Sakop nyo to? Boss, gusto ko lang po boss makita po boss kung ano po ba yung mga affected na property para kung if ever Pangilang ka na, Atty. Paulit-ulit na lang. Wala naman kayo pinapakita, Sheriff eh. Opo boss. Wala naman kayo pinapakita eh. Boss, sige po ngayon yan. Sige lang. Diretso lang, tuloy lang. Sheriff, Puta, parang naalala ko to si Sara Duterte, kaysa sa Pacquiao Sheriff, ha? Mukhang hindi ba kaya to Yorme? patayan kayo sa loob, Sheriff. Maraming tao sa loob, Sheriff. Sheriff, may puso ka naman, Sheriff. Siguro pag inoperahan ka, di atay ka agad laman mo. Sheriff, kawawa yung mga tao. Sheriff, may anak ka naman siguro, Sheriff. Sheriff, may puso ka naman siguro. May puso ka naman siguro, Sheriff, di ba? Wala ka bang puso? Nakikita niyo ho yung bakod na bakal. Nandun ho yung mga ibang mga parang squatter na talagang ipinaglalaban nila taya buhay ho. Bobombahin pa ho ng bumbero to mamaya. Ihaharang ho talaga ng kanilang katawan. 11:16 ng umaga, ito ngayon yung sitwasyon. Binobomba na ng Bureau of Fire Protection itong gate nitong Mayhalige Neighborhood Association. Pero ang sistema, ayaw pumayag ng mga residente. Umaharang sila dito Puta, may association sila. Neighborhood association oh. sa gate. At sila yung sumasalo sa pressure ng tubig galing dito sa binobomba ng Bureau of Fire Protection. Ito, nadadagdagan pa yung mga bata. Hoy! Sa gilid sila dadaan! Hoy! Hoy! Sa gilid sila dadaan! Kanina, binomba na nila ng tubig pero nabutas yung tubo nitong BFP. Pangalawang beses na to na binobomba nila yung mga residente para umalis doon sa gate at tuluyan lang mabuksan ng demolition team itong gate sa barangay 262. Ibinatong umusok. Saan yun? Pero basahin nyo!
Masangsang sa ilong. Hoy, ikaw anong pa pinagsasabi mo dyan? Ha? Baka dyan, mas ka dyan. Ako po si Ruby de la Cruz. Ako po ang kumakatawan ng Kapitbahayan ng Mayhalige Neighborhood Association. Nais ko lamang po pabatid sa lahat na hindi po kami basta-basta. Kami po ay komunidad na pinuntahan mismo ng mga leader ng ating bansa. Dito po, mismo sa aming lugar, sa Mayhalige, Barangay 262 at 264, ginanap ang caucus ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Bilang pagkilala sa aming organisadong pamayanan at sa pananagutan ng pamahalaan sa mga tulad naming maralita pero may boses. Ika, nagamit pa pala kayo ni Yorme para pumalakpak kay Sara Duterte. Ha? May dignidad at may karapatan. Kaya po kami ay nananawagan kung ang mismong pangalawang pangulo ng bansa ay nakita ang kahalagahan ng aming lugar, bakit tila minamaliit ngayon ang aming karapatang mabigyan ng makataong proseso, relokasyon at dignidad. Hindi po ito simpleng usapin ng lupa. Ito po ay usapin ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng kulang-kulang 400 pamilyang Pilipino. Ading, tapos na yung eleksyon. Tapos na. No? Tuloy. Ninuno ka namin mga lola pa namin. Lola namin. Wala pagkabata. Kung mga sa ano, sa tigil na mga talagang dapat namin to. Pinaglalaban po namin dito yung pang dapat ano kami salita. Ito bigla din po to eh. Pilipino kami! Pilipino kami! Ulang ang gusto ng po namin dahil kesa po sa rin na sana katanggap kesa mga kabila kami pero hindi ko lang natupad. Ang alam naman po namin, alam na po kami. Ano gano'ng kasakit sa iyo? Napakasakit! Napakasakit sobra! Ang daming tao rito, no? Matatanda may mga sakit! Maawa kayo! Tao kami, hindi kami ano hayop! Pilipino kami! Pilipino! Lalaban kami! Basta uli! Lalaban kami! Mercy Uno! Mercy Uno! Maraming salamat po! Uno! Mukhang tutuluyan eh. Napakarami hong pulis. Oh, napakarami pong pulis. Bigla na lang po kayong lumutang ngayong araw na wala man lamang po abiso sa mga tao. Maraming mga bata, maraming buntis po rito na wala man nalalaman na meron mo palang PNP na lalabas po ngayong araw na ito. Sana makahingi man lamang ko kami mga dokumento na nanggaling sa inyo. Karapatan po ng bawat pamilya rito. Maraming mga bata, matatanda, PWD po na naririto. Bigyan nyo kami ng dokumento. Pakiusap. Ngayon naka-schedule yung demolition. Kung walang TR... Eto, yung sheriff po yung nagsasalita. Ngayon daw naka-schedule yung demolition. Itutuloy. Kung walang TRO, itutuloy daw. Yung pinag-usapan sa PICO na ibibigay sa magboboluntary na umalis,
magpalista para ibigay yung pera. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para mag-voluntary na umalis, ilabas yung mga gamit. Kung kailangan nyo ng documents, punta kayo sa court. Ito, ministerial duty ko lang na implement yung order ng court. Sir, 1 oras lang po ang meron sila. Tapos para sila lumabas at tumanggap po ng bayad. Alas 8. We need documents from the court. Ha? Ako po from LGU, alam niyo, Sheriff. LGU ako. So we need documents before serving that demolition. Meron na po silang copy. Wala ng copy. Wala silang na-receive. Nasaan po? Baka pwede na may present sa amin ngayon yung mga documents na yung rate of demolition kung sino yung may demolish. Diba? Ito yung rate of demolition. Ito yung final notice nila ng February. Name ng list of defendants lang po. So dapat ito lamang po yung mga i-demolish natin. Sheriff's final notice of demolition, dapat dito lang po nakapangalan ngayon yan. Diba? Saka, Magbigay na ho tayo ng reaction natin dyan mga friend, no? Ha? Sa tagal na ho kasi nilang nakatira dyan, pwede naman ho tayong maawa eh, hindi ba? Pero, sila na nagsabi, matagal na sila dyan. Kumbaga sa ano, namana pa raw nila yan sa kanilang mga ninuno, sa lola pa raw nila. Napakatagal na panahon mga friend. No? Alam naman nilang hindi kanila yung lupa. At come to the point na meron na nga hong ano sa korte. Nagkaroon pa ng final ano na, for demolition na talaga sila. At meron namang binibigay na yung kung kusa kayong aalis, babayaran pa kayo. Diba? Come to the point mga boss, binakura nila eh. Bakal pa yung bakod, hindi nga ano. Anong sa palagay nyo, mga ka-warriors? Ha? Ano ang komento ninyo dito sa mga tao na to? No? Yan, marami raw PWD, maraming bata, ganun. Pero yun nga, yung nagbasa kanina ng Ali, nagpunta raw dyan si Sara Duterte. Oh. At yun nga, parang, kung ano, baka itong mga ito, na dinidemolish na ito, nagsisigaw pa ng Duterte. Nung nandiyan dyan si Sara Duterte. Wapalakpak pa sila. No? Ang hirap po, maging mahirap mga boss. Malungkot mang isipin eh. Sa tagal na nila yan dyan eh. Di ba nila naisip na maghanap na ng panibagong ano, yung kung saan sila titira? Oo. May mga probinsya naman siguro sila. Di ba? Pinagtatanggol naman sila ng ano. Minta kayo meron silang ano, parang meron pa silang samahan, asosasyon, homeowner association. Wala na. Home lang kanila, hindi naman kanila pala yung lupa. Homeowner, yung bahay kanila. Yung lupa hindi naman sa kanila. No? Sabi naman ng isa, Sheriff,
May puso ka naman, ganito, ganito. Oo, may mga anak ka, ganun. Oo, eh. Trabaho ng sheriff, may dala-dala ho siyang court order for demolition ngayong araw na to, eh. Pero ang daming pulis, di ba? Ang hinahanap naman ng iba, i-relocate daw sila bago sila mga ganun, no? Wala bang magagawa dito yung bagong halal na mayor ng Maynila para mamagitan naman siya dyan? Oo. Yan o yung mga taong sa konting barya, makukuha mo na ang kanilang boto. For sure. Diba? At yan nga, binabanggit niya na pinuntahan sila dyan ng mga politiko nung panahon ng kampanya. Ha? Tondo po yan, eh. At ayon sa private land ho yan, sabi. Meron hong may-ari. Pero yun nga, sa tagal, bakit ngayon lang? Kumbaga, sabi nga nung isa, galing pa raw sa ninuno nila. Kawawa talaga. Wala ho silang hawak na. Di ba? Kung sino may hawak ng titulo, sa kanya. Di ba? Malungkot, no, mga bro. Yan no ang realidad, no? Kung minsan kasi, sana, itong mga taong ganito, alam naman ninyong hindi inyo huyaan, Dapat to, nagpaplano na kayo, sa tagal nyo na dyan, sigurado, not unless na may naniningil sa inyo sa pagtira nyo dyan, sa lupa na yan, meron kayong resibo, na kayo ay sinisingil ng renta, nung may-ari niyang lupa. Kung wala, mahirap po. Katotoo lang mga boss, di ba? Kung anin mo, nakakaawa, di ba? Pero, sa realidad tayo, wala ho sa kanilang di ho kanila, di ba? Magwalaw na po tayo, mga friend. May kinakausapan namin na pwedeng mapagbigyan yung request din ng mga tao. Ano pong sabi ng sheriff? Wala pa. Pinapano pa natin. Patuloy na. Sheriff, kausapin na natin sila. Hinto muna, umuulan. Sir, ibig ba sabihin hindi na matutuloy yung demolition, sir? Sir, ibig sabihin ba hindi na matutuloy yung demolition? Thank you, sir! Sheriff, ano ibig sabihin po nito, sir? Sir, ano pong ibig sabihin nito? Hindi na ba matutuloy yung demolition, sir? Umulan, sir. Pag humintong ulan, tuloy. Tuloy po. Sir, baka pwede ka mapakiusapan lang na mapabigyan nyo lang yung mga tao na meron lang silang hinihintay na dokumento. Pero pagbigyan natin sila doon sa... Sige, tumabi muna kayo. Tabi tayo. Demoli tayo, Chief. Hindi tayo tabi tayo. Mga team. Nakiusap ko na sa team dahil patuloy na ako. Yan. Bagyang natigil yung tension dito sa bahagi ng may haligi. Tayo sa kabinet mo ni Sheriff dahil siya... Sir, may dala tayong court order na, Sheriff. Sheriff, may tinatanong po yung details. Sheriff, may dala po tayong court order na. Magkulab na tayo, malungkot, di ba? Umalis muna ho tayo sa away-away to. Pero politika na naman ho yan, sa totoo lang mga friend. Oo.
Oh, yung mga tao na yan, gamit na gamit yan eh. Ng mga politiko na pag ako nanalo, mga buwa. Diyos ko. Yung mga nandiyan dyan nilagyan na nga ng gate eh. Yung lugar eh. Bakal oh. Sinasabi ng isa, ilang palit na ng mayor yung mga nakatira dyan. Ngayong, ay nako, ewan, mga friend, no? Ano ba masasabi nyo, mga ka-warriors? Magkulab na ho tayo, sakit sa ulo. Imposible naman po yung mga nakatira dyan. Wala akong pinanggalingang probinsya yan. Diba? Alam nga naman parang tumubo lang sila dyan sa tundo at nagtayo sila. Pero karamihan nga po dyan, masakit maisipin, dyan na po pinanganak. Jab Alvaro, shout out dyan sa lugar na yan. Kaya yun nga lang, hindi sila nagsikap na makaalis dyan, hindi nga kanila eh. Wala naman sila ipapangahas, diba? Lalo-lalo na yan, pinalalaya sa pala sila, tagal-tagal na, sabi ng sheriff, Pebrero pa, tapos na rin, final decision na Pebrero pa, ngayon Supreme Court. Ngayon Supreme Court. Pakikialam ba Supreme Court? Daming problema sa Supreme Court. Si Sara Duterte, problema, lahat, mga dami. Jab Alvaro, shout out, good evening Sir Rox. Sa tingin ko, kumita ng malaki si Ignacio. Nang sumagot siya sa press, di naman siya nagpakita ng documents or resibo na malinis ang transaksyon niya. Ganun ba yun? Bagkus paulit-ulit lang niyang inuuto yung mga OFWs sa mga mabulaklak niyang salita. Magpakita siya ng proof na malinis ang transaksyon niyan. Yun ang hanap ng tao. Hindi ko napanood na yan Gagaling niyo talaga. Stisang Bangos Good evening po tayo to all Warriors viewers. 2018 pa nangyari yan ng presidente pa si Digong. Kaya madaling mga proseso noon at dapat ipiniliwanag ang Ignacio yung tungkol sa 110 million na nawawala. Saan napunta? Doon siya nakasuhan sa 110 million kasi nawawala. More power po tayo. Kalat ni Baya, shout out. Istisang Bangos na naman. Yung mga nawawala tayo, 36 million at yung 84 million. Talagang ang gagaling itong mga subscriber ko. K54254, shout out nak. Hello po Tyrox. Dapat po siguro Congress o Senado na ang mag-imbestiga tungkol dyan sa DMW na si Kakdak. Ang unang mag-iimbestiga member din ng OWA, Board of Directors, si Kakdak. Kailangang independent body na ang mag-imbestiga niyan dahil mukhang may iba pang sangkot dyan. Gagaling. Wala kang tanga dito. Gabi na pero napapatawa niyo ako. Mr. Isang Bangos, yan naman ang promise ni Bato. After election, pupunta siya sa dahig. Hindi pa naman siya mahuhuli kasi wala pa yung warrant niya. Pinapakita lang ni Bato na hindi siya takot sa ICC pero ang totoo lang nanginginig pati tumbong niyan. Pinapaalis niya kay BBM ang mga taga-ICC na nasa Pinas. Ayun. Sino siya para sundin ni BBM? Bato? Mistisang Bangos ulit Si Kaufman, sinisisi rin si BBM kasi di nakakauwi si Digong. Yun ang sinabi niya sa interview. Nahawa na rin sa mga DD shit na sinisisi si BBM kasi parang alam na ni Kaufman na malabo nang ma-acquit si Digong. Totoo. Yun nga, Google lang yan Lebrado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning, Carox, and to all Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Coren Librado, God bless David Allen Mendoza, Blessed Sunday po, Carox. Malamang po na may kasabwat yan si Arnel Ignacio kasi di po gagalaw ng mag-isa yan pero barya lang po
Barya lang po yan sa nakakuhang 51 billion budget ni Pulong sa flood control para sa Davao. Sinabi mo pa, David. At saka hindi ako niniwala ganun kalakas ang loob ni Arnel Ignacio. 1.4 billion? Ted, shout out. Kahit yung 1.4 billion pesos dapat imbestigahan at kasuhan, ikulong si Arnel Ignacio at mga kasangkot dito. Huwag namang kalimutan si Pulong Duterte sa di may paliwanag na 51 billion peso flood funds. Mabuti, ibinoto pa si Pulong ng mga bubutante para ma-impeach o kasuhan ng blunder. At di na makatakbo pa sa kahit anong pwesto sa gobyerno. Mabagal nga itong gobyerno natin Dapat nung pa yan ha? Mercedes say, shout out. Totoo po kayo, dapat kasuhan na lang ng sedition, plunder, hindi na impeachment. Sinabi mo pa, Mercedes. Mercedes ulit I-convict na lang si Inday at mawawala na yan sa pwesto. O, di ba? Kung masintensyahan ba siya ng reclusion perpetua, pwede ba siya tumakbong presidente? Kung sa korte, manggagaling ang sintensya. Kalokohan. Impeachment na yan. Wala yan. Tapon lang ng pera dyan. Para sa akin Wala nang buta. Anyway, makikita naman natin dyan kung sino talaga yung, pero tanggap naman na nila yan. Na sila yung mga kampon ni demonyo. Ni Digonyo, di ba? Wala nang gutay, Dumakdak si Secretary Kakdak, Hans, dahil hindi napartihan. Patay tayo dyan, Rolando Gutay. Si Mercedes, nawa makumbik na itong si Inday. Nangingibabaw sila sa buong Pilipinas. Ano kaya ang mangyayari sa kapag nasa pwesto sila? Ubus. Tedo, maganda lang sana kung makumbik si Sara sa impeachment para walang kawala sa plunder. No bail nga. Pero may tsansa sa Supreme Court kung bibigyan ng medical o humanitarian reason para makapagpiyansa, lalo na merong Duterte Supreme Court sa Senado, lalo na. Kahit saan ka bumaling, Duterte ang makakaharap mo. Buisit. Magluluto na lang ako ng popcorn. Tama ka dyan, Ted. Maski sa ka bumaling, buti. Galing nga si Digong di ba? Bago siya bumaba, yung mga sa Supreme Court, nag-appoint. Tapos, at ang mga pinag-a-appoint, ang mga parang malapit na isang bulati na di po ipirma, kagaya ito si Martinez. Kita tanda-tanda na, di ba? In-appoint. Sa COA, si Kalida yata nilagay dyan, Tawag kay Kalida, si Bukbuk. Elizabeth Scarry ulit. Good evening, Sir Rox. Siyempre, di naman yan aamin si Arnel Ignacio na isa din siya sa corrupt na opisyal. Ganito na lang ating bansa at walang asenso dahil sa katulad nitong mga magnanakaw sa kabanang bayan. Sana gayahin ng mga namumuno ng ating gobyerno na dapat ikulong sila at huwag nang hayaang mamuno uli sa atin. Isang krimen sa dapat na di mapinatatawad. Ang problema nga, Elizabeth Scarry, yung COMELEC, maski baliw, pinatatakbo, maski nakakulong, pwede kang tumakbo. Di ba? Basta marunong ka sumulat at bumasa at Filipino citizen ka. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Muli po ay sumasampapawid po ang impong basyang Team Tedeli po, Katipunera po ng Cavite. Makikibanat po ng malupit sa aking mga ka-warriors, Sir Rox. Masasabi ko po sa usapin ni Igme Ignacio, talaga pong napakalupit po ng ganap. At tama ka naman po sa iyong sapantaha, Sir Rox. Dadapat subalit at ngunit, kata-kata po na talagang yan mamanipula ng isang Igme Ignacio lang, Sir Rox. Marami pong nagpartihan ng kupit po dyan, Sir Rox. Hindi po kakayaning kapangin lang ng isang ahas lang yan, Sir Rox. May katropa pong buhaya yan, kaya na-close na deal, Huwag na po tayong mag-ungguyan pa dito, Huwag pong sa isa lang itinuturo ang daliri natin sa mga kabeki.
Di po basta-basta mapipirmahan yan na parang magic lang. Partihan po ng nakaw ang labanan dyan. Kaya dun sa mga buhayang masisiba sa pondo ng bayan, aba, dapat talagang manginig na mga lubot ninyo sa takot dahil sumambulat na ang itim ninyong bomba. At mismong sa mga mukha ninyo ngayon sumabog. Kung ako si Ignacio, kung ayaw mong magsulo sa patay ka peryong. Peryong. At dagul, idawit mong malupit ang iyong mga bagong kakosa. Ikanta mo din dapat sila. Dating tigasin, pinuno ng OWA. Huli ka, Balbon, patay kang bata ka. Totoo yan. Shout out, Michelle Edwin, Mike, my friend. Elizabeth Iscari ulit to. Xerox, kaya ganito lang kahirap ang ating bansa dahil sa kagayan ng mga politikong kagaya ng mga Duterte. At nung nakaraang mga naglustay ng ating kaban ng bayan, sipain na dapat sila at magtalaga tayo ng isang naglilingkod ng tapat at hindi para sa kasariling interes lang. Kita nyo ang mga yan, ubod ng yayaman at gumagastos sila ng daang milyon para lang manalo. Yun nga, para mabawi nila at bawiin nila ito kapag nakaupo na sila. Siyempre, at instant multimilyonaryo sila. O ano pa, panahon na dapat ang isipin at kumilos sa mga kabataan ngayon. Isipin nila ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Di ba, Sir Rox? Wala silang pakialam dyan. Ang mga nakakapag-isip lang yan, friend, yung mga taong hindi kaya tapalan ng pera. Putik, mukhang 1:10 yata yan. Pinakamababa yan, baka 1:100 pa yung mga taong hindi kayang tapalan ng pera. Mayroon ng isang kamay na bakal na batas sa mga korap na ito at piliin dapat ang isang manunungkulan sa ating gobyerno. May mataas na edukasyon at walang bayad ng korupsyon at magiging isang tapat lingkod para sa bayan. Sana. Joselito Mabait, shout out. Malu Santos, shout out Umalis ng Pilipinas si Calvo Bato dahil parang sinusunog ang puwit niya sa balitang ang mga taga-ICC ay nasa Pilipinas na. Kinikistyon ang mga kapulisan na involved sa EJK. May kasamahan. May kasamahan niyang si Arnel. Pati na yung mga nagbenta. Talagang itinutuyo ang pan ng Pilipinas ng mga pro-Dutertes na nasa pamahalaan. Dapat tapusin na ang mga ganyang nasa katungkulan ng gobyerno. Hindi yung nagkakanya-kanya ng makukurakot under Marcos din. May ilan-ilan. Anong ilan-ilan? Kala ko sasabihin mo karamihan Rolando Resco, shoutout. Sino ba namang ungas na magsasabing nagkaroon ng tongpats? Mangmang at tanga na lang ang di nakakaalam sa mga kalakaran sa ganyang kalaking transaksyon sa gobyerno. Sinabi mo pa, Rolando. Rolando ulit Grabe talaga ang korupsyon sa bansa. Kaya di makaahon ng bansa sa kahirapan. Malalaman din yan sa investigasyon yan. Dapat kasuhan lahat ng sangkot. Ano pa? Ted ulit Rekomendado pala ni Sara Lustay Garutay ang kapatid niyang si Pulong Ulupong Duterte para sa Senate President. Nangalap daw ng pirma ang Kongreso at nakakuha si Pulong Ulupong ng 278 na pirma. Tuwang-tuwa daw ang damuho pero nang tumambad sa kanya ang katotohanan, rejection pala yung 278 na pirma. Yan. Kaya yun, nasa bar na naman at naghahanap ng bugaw. Sobra katid napapatawa nyo ako. Aray ko. Meron ako dito malamig na melon Nahulog pa yung takip, buset. Liliana Alparo, shout out. Naku po, ang laking sobre siguro ang nagamit dito.
At ilang kaya sila? Yun ang tanong, Liliana. Ha? Divina Magtuloy, shout out. Nakakalungkot naman po, puro korupsyon. Kabilaan ang taong bayan ang pinahihirapan nyo. Mga demonyo kayo. Kau Arnel, dati taas ng tingin ko sa'yo noon, pero kurakot ka din at demonyo ka din palang, hayop ka. Galit si Divina. Mundo Cheng, shout out Itong si Bato, hindi sila nagkalayo ni Robin, Palamunin Padilla. Yung bang mga katwiran ay mga palusot masyadong malalayo sa mga tanong at sa mga kondisyon na hinihiling nila kay PBBM. Parang walang pag-iisip. Hoy, Bato! Ang laki ng ulo mo. Ang laman ay abo at nana. At ito si Robin, daig pa ang isang palaboy. Wala ka nang ginagawa sa Senado, binibigyan mo pa ng kahihiyan ang bansa sa mga pananamit mo bilang senador ng Pinas. Isang palaboy na itsura. Divina Magtuloy ulit. Sobrang liit ng tingin ko sa'yo, Arnel. Michelle Edwin. Yep. Bakla yung hype niya. Mondo Cheng. Ito si Bato, hindi sila nagkakalayo ni Robin. Nabasa ko na to. Mondo Cheng ulit Ngayon, ano ang magiging pananagutan nito si Ignacio sa bilyon na ninakaw sa bayan? Ikumpara sa isang mahirap na tao lamang na nagnakaw ng ilang cellphone na binugbog at kinulong. Sa tingin niyo ba parehas ang batas sa Pinas? O iba yung nasa gobyerno at sa ordinaryong mamayan ng bansa? Bakit naman? Ikaw naman pare, pag ikaw ay ordinaryong tao, ang tawag sa'yo pag ikaw ay nagnakaw, magnanakaw. Pero pag ikaw ay isang senador na nagnakaw o isang politiko, ang tawag sa'yo ay honorable. Putik yan. Mundo Cheng ulit Ang mga nahuli ni Digong sa mga drugs ay wala pang 2 bilyon ng halaga. Pero si PBBM ay kulang-kulang sa 44 bilyon kahit bakit napakalayo yata ng depresya, Digong at Pulong. Yung kalaban lang naman nila ang inuhuli nila Mundo ulit dapat sana mas mabigat ang parusa sa mga taga-gobyernong nagkasala sa bayan kaysa sa mga taong nagbabayad ng buwis at kanilang ninanakawan pa. Isa na si Sara at Ignacio at iba pang mga tuta ni Digong. Ang problema, mundo, pag malaking ninakaw, naka-wheelchair. Tsaka may neck brace pa. Valencia. Bossing, tabogo na lang maniniwala dyan kay bading bata ni Digong yan. Diba? Ramon Valencia ulit Hindi pala yan dumaan sa board meeting. Ibig sabihin, may nililihim na under the table. Siguradong may korupsyon at hindi lang siya ang magdidesisyon sa ganyang kalaking bentahan ng lupa. Parang kagaya lang yan ng bentahan ng mga lote kay Harry Roque at Alice Goo. Sinabi mo ba? Galing ni Ramon Ramon Valencia ulit Dapat dyan, bantayan na rin at harangan na rin yan sa airport at seaport kasi baka mawala pa yan. Ayun Bantayan nyo, tutukan nyo na si Bakling at baka biglang mawala na naman yan. Saka kayo ngayon magkahanap ng mga tracker team pa. Puisit. Eduardo Masangkay, shoutout. Mga tanga talaga ang mga taga-Comelec na yan. Yung sinasabi ko na Mundo Cheng ulit Wala namang kalusot-lusot yan. Magnanakaw na si Sara. Meron pa siyang plunder at may ICC pa rin. Gising pa pala yung misis ko, Okinawa, Japan. Wala namang kalusot-lusot yan. Si Mundo Cheng ulit plunder, ICC pa rin. Paano siya lulusot sa dami ng ebidensya laban sa kanya?
Kaya yung mga tuta ng mga Duterte, huwag kayong mga tanga at bobo, pera ng taong bayan ang pinasasahod sa inyo na siyang pinalalamon nyo sa inyong mga pamilya. Hindi tanga ang lahat ng mamamayan na bumoto sa mga tuta ni Digong at totoo ay kasalanan lahat yan ni Garcia. Siya ang naglalagay ng mga bulok at kriminal na kandidato dahil sa lagayan. Matay tayo dyan. Armando Galang, shout out ha. Sang-ayon ako sa iyo, Karox. Walang kalalabasan ang impeachment ni Sara sa Senado dahil majority ng mga senador pro Duterte, lalo na yung kapapanalo pa lang na kaalyado ni BBM na bumaliktad sa Duterte side. Alam mo yung Senado, sa laki ng perang nakakurakot nitong mga Duterte, barya lang yan. Siyam lang ang kailangan nila. Libre na si Bato, Bongo, Marcoleta, sino pa mga libre dyan? Aimee, libre. Siguro, tagi 100 milyon, hindi mo i-acquit si Sara. 100 milyon ang... Pag sinabing numbers game, ibig sabihin, numbers game nga eh. Ano ba numbers game? Pera-pera lang. Susan Lusuriaga, shout out. The country is holding so much corrupt officials of the government. Our politicians, most of them have vested interest. That's why they want a government position. I pity the Filipino people, including myself, that is struggling in life. Sir, more power. I watch your replay and could not help myself to give a comment. Salamat, Susan. Sumagot si Michelle, si Mike. Good comment, actually, sabi niya. Mike, salamat ulit sa totoo. Edmond Sason, shout out. Edmond Sanon, shout out. Dapat yan, kung mapatunayang bagsakan agad ng warrant, at ikulong at hatulan na mabulok sa kulungan. Dapat. Sang-ayon ako siya mo. Silva shout out. Magaling si bakla, bilyones ang tinira sa OWA. Samantalang kaming mga OFW, naghirap makakuha ng tulong dyan. Patay. Placido Silva. Ganyan talaga. Pag nasama ka sa mga mandurugas, maiinggit ka rin at matututong sumabay sa kalakaran. Lalo na bilyon ang kitaan. Kasi pag nagkabukuhan, yung perang nakulimbat mo, yan din ang gagamitin mo para makakuha ka ng magaling na abogado tulad ni Jinggoy Estrada at Enrile. Placido, welcome to the club. Marilo Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Mabuti na rin po at matuloy impeachment kasi talagang makikita ng taong bayan ang katiwalian. At kung makumbik, wala na siyang chance makaupo sa anumang pwesto. Alam mo na, maski naman walang impeachment eh. Pag nakumbik di siya sa mga plunder, ganyan, reclusio perpetua rin eh. Paano ba siya makakaupo? Sige nga. Paano siya makatakbong presidente? Wala na. Kaya nga ito, sabi ko, kumbaga sa ang biyahe dapat, straight to the line na lang. Tayo, niligo pang gano'n. Doon din ang baksak sa korte rin eh. Makakwit yan. Sa tagal na po na. Lalo na yung portwet. Naging portwet. Aabutin pa sa susunod na taon yan eh. Pero malamang hindi na. Pero kung meron akong hula, magre-resign yan si Sara. Ewan ko lang. Walang may sasagot eh. Diba? Tuloy natin kay Anak Malu. Alam po natin maraming naka-appoint sa Supreme Court. So, isang tawag lang, baka magulat lang tayo tapos na ang boto-boto.
Totoo. Ang saklap lalo na maramdaman natin ang worst makakatakbo pa sa 2020. Malagi ko, hindi na anak. Marami pa dyan, diehard dyan. Mga bulag sa ginawa ni Sara. Ay, wala tayong tulak itapon sa mga yan. May kasabwat po yan. Grabe, ang laki na naman nawala sa mga OFW para sana sa mga makabuluhang propaganda. Sakali umuwi na ng mga OFW. Pagpalain palagi tayong lahat ni Lord. Sherry Amadeo, shoutout. Hindi na asenso ang Pinas. Grabe ang korupsyon. For sure, kumita yan si Arnel. Diba? Ay, sigurado yun. Pero barya lang yan. Cheryl Amadeo nito. Wag artista kasi mga bobo mga yan. Look at Robin, super bobo. Federico Mandaco, tama ka, Rox. Si Arnel ay isang pawn lang sa nangyaring bilihan ng lupa na ito. Undersecretary lang siya. Kahit sinong walang maniniwala na hindi ito alam ni Kakdak. Madaming involved dyan. Dapat gawin ni Arnel ay idemanda rin niya itong si Kakdak para magkaalaman ng lahat. May masakit nito. Baka sa kalaunan ay magkaaregluhan din. Hindi malayo yan, Federico. Sa patakman, nothing is impossible. Putik yan. Bernadette Herrera, shout out. Tama, sir. Di natin kailangan ng mga tanga. Totoo naman. Jimmy Bautista, shout out. Bata ni Digong. Yang si Ignacio. Federico Mandak ulit. Gustong ipakita ni Bato na matapang siya at hindi takot sa mga balita na arestuin siya ng ICC. Kahit daldal siya ng daldal laban kay PBBM. Sa pangako daw na hindi siya ibibigay sa ICC. Ano kaya masasabi Atty. Conti sa pagpunta ni Bato sa Dahig? Next, napupunta dyan si Bongo. Natin. Rodelia Alpiloro. Tama po kayo, Sir Rox. Salamat, sir. Ingat at God bless us all. God bless, Rodelia. Shirley J. Sir. Ang masasabi ko lang po, Karox, hindi nag-iisa dyan si Arnel Ignacio na kumana dyan sa 1.4 billion na yan. Ang lakas naman ng loob nila. Hintayin na lang natin ang paliwanag niya, Karox. Nagpaliwanag naman na daw. At yun nga, natin hanggang kailan. Nandito sa Netherlands, Dahig si Bato. Wow ha, lakas ng loob. Sana hindi na rin siya makabalik sa Pilipinas. Ikulong na rin siya. Sana. 3J Show po. Sir Rox, wag naman ganyan kay YP Cecil mo. Siyempre, may nervous siya dahil naoperahan sa mata. Baka na anxiety pa siya. Ikaw talaga, dapat unawain mo si YP. Nasermonan pa ako. Oo nga, inaalagaan mo siya. Dapat lang pag yang si Cecil naka-recover at super linaw na ang mata, sige ka, ikaw rin. Baka may mga pasa ka na sa katawan habang nagbablog. Patay tayo dyan. Nabugbog ka na, joke lang. Hello Cecil, cool ka lang. At pasa saan ba't gagaling rin yung operasyon, yung opera mo? Konting tiis lang. Kaming bahala kay Xerox. Hindi sa aming mga alam mo, ikaw 3J Show ka. Pinipilit niya pa rin kasi bumalik yung paningin niya. Nakamukha ko si Philip Salvador. Sabi niya, bakit hindi ka nakamukha ni Philip Salvador ngayon? Buisit. 3J Show ulit Alam mo, Xerox, ang politika naman hindi mo rin mawari, lalo na ang politika dyan sa Pinas. Kalaban mo ngayon, bukas kakampi mo na. Tapos kalaban mo na naman. Yung tulad ni Amy anyway. Ang mga politiko ang agenda lang naman ng mga yan self-interest. Sinabi mo pa. Tignan mo si Bato. Nang maaresto si Digong, nagtago, ni hindi umimik. Nakiramdam muna. Kaya sa impeachment trial ni Sara, di natin sigurado ang mga motibo ng mga senador na yan. Pwede ako pumusta sa iyo dyan. Chuck acquit ang sasabihin niya ng buong kalbo na yan. Liban na lang kay Kimo, di yan aalis sa poder ni Digong dahil pag umalis siya, tapos na rin ang political career niya. Ibig mo sabihin, mayroon pang natitira?
Yung ibang senador, tignan mo, Xerox, pakiramdaman mo kung saan sila kikiling, acquit o convict. Ano ang mapapala ng isang senador pag bumoto siya ng acquit? Shhh! Malaki yan. Baka hindi sobre ang lalagyan dyan. Ha? Ha? Baka envelope o bayong. Ikaw 3J Shopke, ha? Kaya matapos ang kanilang political career, wala silang pakialam. Ang sabi lang nila, hindi naman ito korte. Numbers game nga to malaki number na naibigay sa amin Ano rin naman mapapala nila pag bumoto sila ng convict. Kaya nga, si Lord na ang magdidesisyon. Tiwala lang. Sinabi mo. Talagang hindi nawawala tiwala ako sa kay Lord. Oo. 3J siya pala to. Takot din niya si Bato. Baka ma-tiyempohan siya ng ICC sa Europe. Baka kasi ang ICC tumitiyempo lang sa Pinas dahil nga sa very high tension ng pag-aresto kay Digong. Kaya ngayon nasa Germany si Bato. Malay natin, titiktikan yan sa ICC, sabay aresto na rin. Aray ko po. Dapat yan, harangin na, hindi na makabalik 3J Shop ulit to. Xerox, akala ko nasa dahig si Bato. Ba't ang litrato niya may background ng German police car? Para namang walang mga nag-a-abroad na Pilipino na hindi alam ang ibig sabihin ng polisi. Ang lapit lang ng Germany sa Netherlands. Pwedeng lakarin lang. 3J Shop ulit to. Hello, Xerox. Sa aking pakiwari, hindi magagawa yan ni Arnel na walang kasabwat, natural. Napakalaking pera niyan at hindi pwedeng hindi alam ng mga kakampi niya sa politika. Sabihin na lang natin hindi alam niyan ng mga nasa kampo ng DDS. Come on, hindi gagalaw ang ganyan si Arnel na walang kumpas ng konduktor. Galing mo talaga. Michelle Edwin, nagpapakitang gila si Bato habang nangangatog ang betlog. Ay, Mike. Roelio Asuncion, shout out. Karox, puno na ang sa loob, dapat kalusin na ni PBBM. Ang problema nga kay PBBM, marami pang nakadikit sa batok niya na mga Duterte. Mukhang mahina ang pakiramdam mo. His Excellency Federico Mandaco. Xerox, maiba naman, kumusta na ang misis mo? Sana okay na siya. Okay na siya, pen. Kung nangungulit siya sa'yo at hindi pa bumabalik ang linaw ng paningin niya, yun lang ang lambing sa iyo. Tiyaga lang. At iwasan mong ipakita sa kanya na nananawa ka sa pangungulit niya. Lambing niya lang yun. Dahil alam niyang ikaw lang ang karamay niya. God bless sa inyong dalawa. Salamat, Federico. Edmond Sason ulit ito. Dapat dyan, magkaroon ng executive order ang gobyerno na lahat ng pinuno ng gobyerno na gagawa ng anomalya o korupsyon dapat kulong agad at ilitin lahat ang mga napundar ng mga yan. Yan ang gusto ko sa iyo, Edmundo. Welcome to the club, Edmundo Sason. Yan ang dapat, di ba? Oy, nakaisang oras tayo mga boss. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jan Dimango, shout out Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ano masasabi niyo sa ating topic ngayon? Dapat ba natin kaawaan itong mga ito o papaano? Ang hirap, di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.